Tumutok na tayo sa malaking balita. Kakapirma lang ng framework agreement sa Washington, D.C. ang Israel, Lebanon at Estados Unidos na itinuturing unang hakbang tungo sa posibleng kasunduang pangkapayapaan ng dalawang matagal na maghalabang bansa. Narito ang tunay na nilalaman nito. Magwi-withdraw ang Israel mula sa dalawang maliit na lugar sa Timog Lebanon na lampas sa buffer zone na ayon sa IDF ay hindi nila kailangan sa militar. Papasok ang hukbong Lebanese at magtatatag ng US-led Military Coordination Group para magbantay sa pagpapatupad nito. Dagdag pa rito, maglalaan ng Washington ng 100 M na humanitarian aid at 30 M para sa sandatahang lakas ng Lebanon. Pinakamahalaga, inilalatag ng kasunduan ang proseso para tanggalan ng armas ang Hezbollah at susunod dito ang pag-atras ng Israel base sa progreso sa usaping iyon. Pero ayon mismo kay kalihim ng Estado ng US, Marco Rubio, ito ay simula pa lamang ng simula. Hindi kasali ang Hezbollah sa kasunduan at sinasabing hindi ito maisa sa katuparan ng Lebanon nang walang digmaang sibil. At ang katlong partido sa seremonya ng pagpirma ay tila naglalarawan ng tatlong magkaibang kasunduan. Ngayon, kasama natin si David Daoud, Senior Fellow sa Foundation for Defense of Democracies, at si Retired Major Shadi Khalil, dating opisyal ng IDF Security Zone sa Timog, Lebanon, na mas kilala ang lugar na ito. Maligayang pagdating po. David, ikaw muna. Napanood mong press conference at nabanggit mong magkaiba ang sinasabi ni na Rubio at ng Lebanese ambassador. Ipaliwanag mo kung ano talagang ibig sabihin yan. Kasi kung hindi magkasundo ang tatlong panig, ano nga ba ang kanilang pinirmahan? Salamat sa imbitasyon. Hindi naman sila nagkakaproblema sa kasunduan dahil pareho itong pinirmahan ng Israel, Lebanon at Estados Unidos. Ang paraan ng press conference ay nagpapakita ng ibang nangyayari. Tumanggi ang embahador ng Lebanon na kilalanin ang pangalan ng Israel, magtagpo ng tingin sa Israeli counterpart, o kilalanin ang alinmang alalahanin ng Israel. Hindi ko inaasahan yon mula sa kinatawan ng Lebanon at kapansin-pansin na hindi niya nabanggit ang mga non-state groups, hindi gaya na nakasaad sa framework agreement. Kaya walang binanggit na Hezbollah at ang hinihingi na sinabi niya na layunin ng framework na ito ay ang pagbabalik ng mga residente ng Lebanon sa Timog Lebanon na isang hinihingi ng Hezbollah. Ngayon, pwede mong sabihin, nagsasalita lang siya. Diplomatikong pananalita lang ito. Pero kung ang mga opisyal ng Lebanon ay ayaw o hindi kayang manatili sa Washington, D.C., ano ang ibig sabihin nun? Balangkas ito para buwagin ang Hezbollah. Kaya nag-aalala ko sa plano nilang gawin yon sa sariling bansa. Lalo na kapag tinitingnan sina Pangulong Holland at Punong Ministro Noah Salam na inaasahan dahil sa kanilang tindig laban sa Hezbollah. Sinabi nila na magaganap ang pagdidesarma sa Hezbollah sa pamamagitan ng dialogo at pagkakasundo, upo, kakausapin, magalang na tatanungin kung gusto nilang magdesarma. Nabigo ang prosesong iyon mula 2006 hanggang 2023. Nabigo ang prosesong iyon at malinaw na napatunayan ito. At malinaw ding nabigo ang prosesong iyon mula Nobyembre 27, 2024 hanggang Marso 2, 2026. Kaya kapag lumingon ako kay Ambassador later, iniisip ko, aba hindi mo kausap ang parehong tao dahil mukhang magkaiba talaga ang layunin ng isa kaysa sa'yo. Tama. Alam mo, gusto kong lumipat kay Major Khalil para marinig ang opinyon mo tungkol dito. Nagsilbi ka sa security zone na ito. Umatras ang Israel mula sa dalawang lugar na di nila kailangan sa militar, pero mahigpit pa rin nilang hawak ang orihinal na buffer zone ayon sa pananaw ng militar. May saysay ba ito o may isinusuko ang Israel na mahalaga dito? At sa tingin mo ba, sapat na ba ang kasunduang ito para sa Iran para isipin nilang may nagawang kasunduan na talagang makakatulong na maayos ang mga issue nila sa US-Iran deal? Sa totoo lang, maganda ang pagkakalahad ng kasunduang ito sa aking pananaw. Sana ay may sa katuparan ito ng paunti-unti gaya ng kung paano ito nilagdaan, pero nadududa ako na mangyayari talaga ito. At sa tingin ko, gusto talaga ng mga opisyal ng Lebanon na tanggalan ng armas ang Hezbollah. Pero hindi nila ito kayang ipatupad at hindi nila kayang tuparin ang kanilang mga pangako. Nakita na natin ito mula pa noong 2006 ang ikalawang digmaan sa Lebanon nang magkaroon tayo ng 1,700 at isa-isang resolusyon ng UN. At sa ilalim ng pagmamasid ng LAF,
Sandatahang Lakas ng Lebanon at UNIFIL. Sa totoo lang, pinalalakas ang Hezbollah ang kanilang sarili at inaarmasan ang kanilang sarili sa ating mga hangganan. Dinadala ang kanilang mga sundalo sa harapan ng mga hangganan ng Israel at Lebanon. Walang aktwal na pagtutol mula sa hukbong sandatahan ng Lebanon at mula sa UNIFIL. Kaya nagdududa ako na gagana ito muli kahit na ito ay ngayon ay binabantayan ng CENTCOM. At kaya nga sinasabi ko, kung hindi ito gagana, hindi kami aatras mula sa Timog Lebanon. Yun ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, kailangan ng Lebanese Army na patunayan sa amin sa opisyal na kasunduan na kaya nila ito. Kung hindi nila ito gagawin, hindi talaga kami tama. ATRAS. At ako talagang tinanong ko ang hukbong Israeli, kung hindi ito gagana at muling magsisimula ang digmaan. Sa Hezbollah, kailangan natin sakupin mula sa Mount Lebanon hanggang sa lugar ng Gibeon at talagang putulin ang silangang bahagi ng Hezbollah mula sa kanlurang bahagi ng Hezbollah. At ito ay 2 kuta para makontrol natin ito at mas mahusay nating malabanan sa hinaharap. Babalikan kita, David, kaugnay nito. Malinaw na sinasabi ng kinatawan ng Hezbollah sa parlamento na hindi kayang ipatupad ng mga otoridad ng Lebanon ang kasunduang ito na hindi nagkakaroon ng digmaang sibil. Hindi pa natin napag-uusapan kung kaya ba talaga ng mga sinasabi nilang tanggalan ng armas ang Hezbollah. Ang tinatalakay natin ay politika nito. Kung di susunod ang pinakamalakas na armadong grupo sa Lebanon, ano ang silbi ng balangkas na ito? At kung babalik tayo, syempre, sa Iran at sa mga hinihiin nito tungkol sa kung ano ang mangyayari dito, sa tingin mo ba tatanggapin nila ang kasunduang ito? Kaya sa tingin ko tatanggapin ng Iran ang kasunduang ito. Sige, 2 tanong dyan. So tingin ko, ang halaga ng kasunduang ito ay sa huli ay nakadepende sa Estados Unidos. At kung mas gusto ba natin ang pagbuwag sa Hezbollah kaysa sa kagustuhan natin magkaroon ng tigil putukan sa Iran, kahit ano pa ang mga kondisyon. Kahit sa sitwasyon ng pilot zones, pareho kami ni Shadi ng pagdududa tungkol dito. Matagal nang hindi kumikilos ang Lebanon laban sa Hezbollah at alam natin ang mga dahilan ng kawalang aksyon na ito. Ipinapakita nyo ang mga video ng gulo ng mga taga-suporta ng Hezbollah sa kalsada. Kaya dapat nating tandaan na ang lakas ng Hezbollah sa Lebanon ay hindi lang dahil sa kanilang armas. Nagmumula ito sa mga tao sa kalsada. Mga 85% ng Shia ayon sa mga survey ang sumusuporta sa Hezbollah. Kaya may seryosong banta ng digmaang sibil. Ngayon, ang tagumpay ng kasunduang ito ay muling nakasalalay kung papayagan ng IDF na tiyaking natupad ng LAF ang pagdidesarma sa Hezbollah. Kung ang hangarin natin bilang Estados Unidos ay magkaroon ng kasunduan sa Iran tungkol sa pagbuwag sa Hezbollah, maaari kong makita na magkakaroon lang ng pakitang taong pagbuwag, pakitang taong pagpapatupad ng kasunduang ito na gagamitin bilang dahilan para sa karagdagang pag-atras ng Israel upang pilitin ang Israel na umatras palalo. Sasabihin nila agad, tingnan ninyo, tapos na ng LAF ang trabaho. Wala na kayong dahilan dito. Pakiusap, umalis na kayo. Pakiusap, ituloy ninyo ang pagpapalawak ng mga pilot zone hanggang sa ganap na pag-atras. At pagkatapos, tingnan ninyo, hindi kailangan ng Hezbollah na simulan muli ang digmaan. So tingin ko, ayaw pa nila ngayon. Gusto lang nila ng katahimikan para muling magpalakas na mas malaking banta para sa Israel kung tatanungin ninyo ako. Kumlili ka ang Hezbollah ng huwad na katahimikan para muling magpalakas, hindi papayag ang Iran sa kasunduang magdudulot ng pagbuwag ng Hezbollah. Ang Hezbollah, pati ang pag-uugnay ng Iran sa tigil putukan sa Lebanon at US-Iran ay hindi dahil sa malasakit nila sa Lebanon. Hindi ito dahil, gaya ng sabi ng iba, pinipigilan ng Iran ang Hezbollah para makakuha ng kasunduan sa Estados Unidos. Sinusubukan nilang gamitin ang kagustuhan ng US sa kasunduan sa Iran para iligtas ang Hezbollah. Pinakamahalaga nilang yaman. Kung may posibilidad na ang kasunduang ito ay magpapahina o magdidisarma ng Hezbollah ng permanente, hindi kailanman sasang-ayon dito ang Iran. Salamat sa inyong pagsama. Kailangan na naming magpatuloy sa susunod na kwento. Mukhang marami pang tanong kung ano ang talagang may papatupad ng kasunduang ito. Lahat tayo ay naghihintay sa magiging tugon ng Republikang Islamiko. Salamat sa pagsama. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ngayon, binago ng digmaan ang lahat sa rehiyong ito at marahil wala nang mas matindi pa kaysa sa kung paano tinitingnan ng ilang Arabong bansa ang Israel at Iran.